Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Gandang araw bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw ng linggo, March 15, 2026, dito pa din sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 2 ng hapon, meron tayong 11 naggagandahang karera. Ito pa din ay pakarera ng Manila Horsepower MHP 19th Anniversary Racing Festival. Meron tayong 3 karera na paglalabanan sa distansyang 1650 meters, habang yung 8 natitirang karera naman ay paglalabanan naman sa distansyang 1400 meters. Meron tayong 2 set ng winner take all, 2 set ng pick 6, 3 set ng pick 5, 1 set ng pick 4, at syempre nandyan yung mga paborito nating exotics. Magandang lineup, balansyado, hindi imposibleng may mga makalusot dito na dehado. Alam naman natin, pagpakarera ng Manila Horsepower, mahirap yan at madalas dehaduhan. Kaya wag niyong iwanan yung mga kursunada nyong dehado para walang sisihan. Yan ang magbibigay sa inyo ng magandang dividendo. Sana makatulong itong mga giya natin. Wag na nating patagalin pa. Simulan na natin bayang karerista. Race number 1, start ng ating first set ng pick 5, races 1 to 5. May distansyang 1650 meters. Ito ang PCSO MHP Stakes Race, 4-year-old and above local. Meron tayong 6 na kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 6 na si Open Billing, gagabayan naman ni Patty Dilema. Last February 22, dun naman sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 28.6 sa 1400 meters, kung saan pumangpito siya sa karera nila This Old Art of Mine at Unchained Melody. May best time yan sa PJC sa 1650 meters na 1 minute 42, kung saan nasigundo siya kay Midnight Bell. Ito, batak na to sa malalaking karera, sanay na din sa mahabang distansya to. Gamay ni Patty, wala akong nakikitang matulin, baka isunod na agad ni Patty to dito. Tinalo niya na din sa datingan yung Circus Crowd, kaya yan ang first choice ko. Ang panigundo ko dito yung numero 5 na rin na si Circus Crowd, gagabayan naman ni Jomel Lazaro. Last February 28, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 24.4 sa 1400 meters, kung saan tinalo niya si Amazing. May best time din yan sa 1650 na 1 minute 42, kung saan natarsera naman siya dun din sa karera nila Midnight Bell at Open Billing. Ito galing sa panalo, si Jomel Lazaro na din ang nagpanalo nito nung nakaraan. Sinakikita ko lang na senaryo dito, baka siya kasi ang iuna dahil walang mabilis. Parang mas magaling to si Circus Crowd pag nanggagaling sa likuran pero malaki pa din ang panalo niyan. Baka lang idaan sa experience nung sa na si Open Billing, kaya second choice ko lang to. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating first set ng pick 6, races 2 to 7, MHP Cool Summer Farm Derby Stakes Race. May guaranteed price na 600,000 sa mananalo. Meron tayong 6 na kalahok. Ang first choice ko dito yung numero 2 na si Cunningham, gagabayan naman ni JM Estorque. Last February 27, dito sa PJC, nag-barrier yan sa 1650. Nagtala siya ng 1 minute 43.6. Home court ni Cunningham tong PJC. Yung last run nito, bigat ng gustong talunin si Black Eagle. Mahaba ang karera, pero kung sakali, pwede naman siguro isunod lang to ni Tobruk kung may uobliga sa unahan. Parang yung mga pasaruns kasi nito, tinuturuan na tong sumunod. Kaya yan ang first choice ko. Ang panigundo ko dito yung numero 5 si Gentle Dance, gagabayan ulit ni Patty Dilema. Last February 22 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 30.4 sa 1400 meters, kung saan tinalo niya sila You Can Bet On Me at Gahara Dara. Ito naman fresh pa sa kanyang PCSO Maiden Stakes Race, kung saan nanalo siya. Hindi lang ako masyadong impress sa tinakbo niya nun kasi ang dating niya 30.30 na. Saka parang mahina din yung mga kalaban niya doon. Baka dito siya din ang magdala ng unahan. Ang tanong lang kung makakayanan niya ba yung haba ng distansya. Pero may 1.13 yan sa dito sa PJC. Nung novato niya, malay natin dito pala sa Nemanakbo yan. Pero second choice ko lang siya dito. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating first set ng winner take all, races 3 to 9. MHP Ivan Cruz and Paking Maristela Trophy Race. May guaranteed price naman tayo ng 180,000 sa mananalo. Meron tayong 7 kalahok. Ang first choice ko dito yung numero 4 si Super Tatiana, gagabayan naman ni Christian M. Pilapil. Last February 25, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 14 sa 1200 meters.
Ito magaling yung tinakbo nung nakaraan, galing sa panalo to eh. Parang tinuruan ng isunod tong kabayan na to dahil alam naman natin, di boka to. Dito parang may mga matutulin din pero baka iuna na siya dito ni Christian. Palagay ko pwedeng makaulit ng panalo, yan ang first choice ko. Ang second choice ko dito yung numero 5 si Shanghai Silk, gagabayan ni JMS Torque. Last February 25, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 16.8 sa 1200 meters. Dun din sa karera nila Super Tatiana. Pero may best time yan sa 1400 meters na ginawa niya last November 15 na 1 minute 27.2. Andun din siya sa karera na yun pero lately walang pinapakita to eh. Perming nasa hulihan yung mga performances nito. Pero baka itong Manila Horsepower Racing Festival ang hinihintay nito. Baka ngayon makaremate na ulit ng maganda. Mababa na din sa grupo to. Lagi ko ding inaantabayanan tong kabayan na to. Hindi ko iniiwan sa mga tips ko. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating second set ng Peak 5, races 4 to 8. Isa sa mga highlight races natin. Ito ay ang Pilracom MHP Stakes Race 3. 4-year-old and above imported, dedicated to the late horseman Michael Budge de Los Santos. May guaranteed price na 300,000. Meron tayong 7 dekalibreng kalahok. Ang first choice ko dito, yung tough customer, numero 1, gagabayan naman ni John Alvin Guse. Last February 1 dito sa PJC, nagtala ng 1 minute 38.2 sa 1650 meters kung saan tinalo niya si Lucency. Ito, talunan niya na tong mga to eh. Problema lang, nasa loob na naman yung numero. Atrasado pero mahaba naman ang karera. For sure, makakagawa naman ng game plan si Alvin dito. Discarding striking distance lang siguro siya ulit. Yung dalawang maigpit ng kalaban ng tingin ko nasa unan, tingin ko siya makikinabang ulit kung magbabanatan yung dalawa. Baka same old story to, kaya yan ang first choice ko. Ang panigundo ko dito, yung numero 7 si Lucency, gagabayan ulit ni Patty Dilemma. Last March 1 naman dito sa PJC, nanalo yan kung saan tinalo niya si Hole in 1. Nagtala siya ng 1 minute 38.8 sa 1650 meters. Ito galing din sa panalo, talunan niya na din si Reverse Merger. Ang problema lang, parang walang ibang hahabol ngayon kay Reverse Merger kundi siya. Baka maobliga si Patty na labanan siya ng isahan. Pero nung nanalo si Tough Customer, siya ang nagdala ng marcha dun eh. Pero nung nakaraan, sinunod lang kasi ni Patty to. Siguro depende na lang din sa diskarte. Pero ito ang second choice ko dito. Pero sa palagi ko, yung 127, matibay na yan dito sa race 4. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating second set ng winner take all, races 5 to 11. Ito ay ang Pilracom MHP Stakes Race 4, all white horses. Dedicated to the late horseman, Tatay Rudy Mendoza. May guaranteed price na 300,000 sa mananalo. Meron tayong 7 puting kalahok. Dito ang dami ko nakikitang matulin. Pipiliin ko dito yung mga dermate. Unahin ko na, numero 6, Queen Ella. Yan ang first choice ko. Rerendahan ni O'Neil P. Cortez last February 28 dito sa PJC. Nagtala ng 1 minute 27.8 sa 1400 meters. Sa karera nila Circus Crowd. Pero may best time yan sa 1400 meters na ginawa niya last February 15 na 1 minute 27 kung saan nanalo siya. Ito maganda yung numero. Nasa labas. Binalik na kay O'Neil. Parang mas magaling kay O'Neil to eh. Napaparemate niya ng maganda to eh. Kung maghahaguran sa unahan, feel ko isa to sa mga pwedeng makinabang, mabibigat din ang kinakalaban nito. Ang panigundo ko dito yung numero 2 na si Isla Puting Bato, gagabayan naman ni Pabs M. Cabalejo. Last February 21 sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 29.6 sa 1400 meters kung saan tumersera siya sa karera nila Bohemian at Primavera. May best time yan dito sa PJC na 1 minute 27.2 na ginawa niya last December 13. Ito isa ulit manggagaling sa likuran. Atrasado lang sa numero pero 1400 meters naman yung distansya. Naipanalo na din ni Pabs Cabalejo to. Konting buenas lang tingin ko, kayang-kaya na din niyang manalo sa karerang to. Kaya yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 6, start ng ating second set ng Peak 6, races 6 to 11. MHP Napoleon Magno Trophy Race, may guaranteed price na 180,000 sa mananalo. Meron tayong 7 kalahok. Isa sa may hirap na karera to, parang pwedeng i-all din to. Lahat, tingin ko may panalo mula 1 hanggang 7. Pero ang first choice ko dito yung numero 4 si Authenticacion. Gagabayan naman ni John Alvin Guse. Last February 25 dito sa PJC, nagtala ng 1 minute 11.6 sa 1200 meters kung saan nasigundo siya kay Zoom. May best time yan sa 1400 meters na ginawa niya last February 15 na 1 minute 25.8.
kung saan pumang-anim siya sa karera ni Laquencio. Ito, always in the money itong kabayo na to, mabibigat din yung kinakalaban. Ngayon, pinatry na ulit kay Alvin. Kung maaalala nyo, siya ang sumasakay dito nung habla stable pa to. Baka mas maganda ikilos ngayon, baka maisunod agad ni Alvin. Tingin ko malaki ang panalo, baka dihado pa to dito. Ang second choice ko naman dito ay numero 5 si Boss Ako Naman. Gagabayan naman ni Charles A. Reyes last February 25 dito rin sa PJC. Nagtalaya ng 1 minute 12.2 sa 1200 meters kung saan tumersera siya. Doon din sa karera nila Zoom at Authentication. Ito naman nakikita kong pwede magdala ng unahan. Binigay na ngayon kay Charles Reyes. Laging all out tong batang to pag magdala. Baka itong pakarera din ng Manila Horsepower ang inihintay nito. Tingin ko pag nilaban na to ngayon, baka may kalagyan na sila dito. Baka dihado din to. Yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 7, start ng ating third set ng Pick 5, races 7 to 11, MHP Kong Antonino Calixto and Bing Texon Trophy Race. Meron ulit guaranteed prize na 180,000 sa mananalo. Meron tayong 6 na kalahok. Ito ang first choice ko, yung numero 5 si Cat Bell, gagabayan naman ni JB Hernandez. Last February 25, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 13.6 sa 1200 meters kung saan natersera siya sa karera nila Be Kind at Megan Maxine. May best time yan sa 1400 meters na 1 minute 27.6 na ginawa niya last November 15. Ito mainam yung pinakita ng nakaraan na tersera agad kahit galing sa bakasyon. Baka nagpagpag lang ng kalawang to nung nakaraan, ngayon mas mahabang distansya. Baka mas maganda na ikilos nito, baka makaremate na ng maganda to. Gamay naman ni Uno to, yan ang first choice ko. Ang panigundo ko dito yung numero 2 na si Hans City. Gagabayan naman ni John Alvin Guse. Last February 25, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 13.8 sa 1200 meters kung saan pumanglima siya, dun din sa karera nila Be Kind at Megan Maxine. May best time yan na 1 minute 25.4 sa 1400 meters kung saan natersera siya sa karera nila Paris with Bronze. Ito, balik 1.4 na yung karera. Tingin ko mas akba sa kanya yung distansyang to. Hindi na uubliga si Alvin. Mas relax at mas magagawa niya yung strategy niya sa kabayong to. Walang masyadong matulin. Baka maisunod niya agad to. Yan ang second choice ko, numero 2, Hans City. Good luck bayang karerista. Race number 8, start ng ating Pick 4, races 8 to 11. MHP Andok Shrimpura Special Trophy Race. May guaranteed prize ulit na 180,000 sa mananalo. Meron tayong 6 na kalahok. Dito ang first choice ko, numero 6, Legitify, gagabayan ni OP Cortez. Last March 1, dito sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 44.6 sa 1650 meters. Dun sa karera nila Lucency at Hole in One. May best time yan sa 1400 meters na ginawa niya dito sa PJC last December 14 na 1 minute 23.2. Ito, tingin ko, ito pwedeng magdala ng marcha dito. Gamay ni O'Neal to. Mabibigat lang nakakalaban nito pero tingin ko dito baka siya na ang mauna kung walang bubulabog dito. Tapos sila dito, numero 6. Ang panigundo ko dito, yung galing sa panalong numero 2 na si User. Gagabayan naman ni JB Hernandez. Last March 1 din dito sa PJC. Nanalo yan. Nagtalaya ng 1 minute 23.6 sa 1400 meters. Another Tito Ego Hipolito trained horse. Ito tingin ko manonood at mag-aabang lang. Ipresibo din yung tinakbo nito noong nakaraan. Buong-buo yung remate ni Uno. Pwedeng makaulit pa to dito. Kung may maglulutsahan sa unahan, tingin ko ito ang makikinabang. Yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 9, last daily double plus 1 for the day. MHP Patrick Oy Trophy Race. Guaranteed prize ulit na 180,000 sa mananalo. Meron tayong 8 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 6 na si Instant Notice. Gagabayan naman ni Peter John Guse. Last March 1, dito sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 27.2 sa 1400 meters kung saan nasigundo siya kay Elizabeth Joy. Ito, naiwan lang nung nakaraan pero lakas nung dating nito. Mabibigat din yung nakalaban nito nung nakaraan. Huwag lang maiiwan, baka sumakto na yung remate nito. Lagi namang laban yung mga kabayan ni Sir Poch Puyat. Yan ang first choice ko. Ang panigundo ko dito yung numero 3 na si Babe in Hoblut. Kagabayan naman ni Mark Alvarez. Last February 28 dito sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 27.4 sa 1400 meters. Ito, galing din sa panalo. Magaling yung tinakbo nito nung nakaraan. Pagkagaling sa bakasyon, baka iuna ulit ni Mark. Wala akong nakikitang masyadong mabilis. Baka mag-umento pa to. Baka nagsilbing batak na lang yung nakarang takbo niya. Pwedeng umulit ulit, tingin ko. Yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 10, penultimate race, last daily double for the day. MHP James Anthony Rabana Trophy Race. Meron ulit guaranteed prize na 180,000 sa mananalo. Meron tayong 7 kalahok.
Dito ang first choice ko, numero 5 spaghetting pababa, gagabayan naman ni Jeff Zarate. Last February 28, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 28.4 sa 1400 meters, kung saan nasigundo siya kay Antonio de la Mugis. May best time yan dito sa PJC last December 14 na 1 minute 27.2. Eto, nabitin lang nung nakaraan, inatras tapos nung pameta na, saka ulit sumugod. Ngayon, pahiyang ang connections, binigay na kay Tagulaw, parang umentado sa sakay, baka mas maganda na ikilos na ito ngayon. Ang panigundo ko dito yung numero 2 na si Sega Tulin, gagabayan naman ni John Alvin Guse. Last February 27, dito rin sa PGC, nanalo yan sa 1200 meters. Nagtala siya ng 1 minute 13. Ito, impresibo din yung panalo nung nakaraan, parang nagamayan agad ni Alvin. Inuna niya to nung nakaraan, pero dito malamang isunod na lang niya dahil nandyan sila Doña Teresita. E tingin ko kung makasunod agad, kayang-kayang makaulit nito, baka mag-umento pa to. Yan ang second choice ko. Good luck, bayang karerista. Race number 11, last race for the day, MHP Felizardo Sevilla Junior Trophy Race. Meron ulit tayong guaranteed prize ng 180,000 sa mananalo. Meron tayong 7 kalahok. Itong first choice ko ulit, yung sa akin ni Jeff Zarate na si Super Daily Den. Last February 21 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 29.8 sa 1400 meters kung saan pumanglima siya sa karera nila Matikas at Stripe of Pink. May best time yan dito sa PJC na ginawa niya last February 15 na 1 minute 27 kung saan pumang-apat siya. Kila Laugh in the Rain at Amazing. Ito maganda numero 1. Kayang-kaya iuna agad ni Jeff Zarate to. Wala akong nakikitang matulin na makakasabay sa kanya. Kung ma-rate niya to ng maganda, baka manalo na to sa hinaba-haba ng panahon. Kung may tatalo, tingin ko yung numero 2 na si Eyazaki, yan ang panigundo ko. Sasakyan naman ni GL Shego Jr. last February 27 dito rin sa PJC. Nagtala ng 1 minute 15.2 sa 1200 meters kung saan pumangsyam kila Gold Honey at Don Pedro. Pero may best time yan na 1 minute 28 na ginawa niya last December 24 dito rin sa PJC. Ito parang mababa na din sa grupo na yamado to sa karera nila Gold Honey. Pero disappointing yung tinakbo ngayon kokonti ang kabayo. Baka maisunod agad to. Kung magpa-falter yung uno, tingin ko ito ang pwedeng mag-abang at tumalo. Kaya yan ang second choice ko. Pero last race, paratingan, mas mainam kung mas marami kayo dito. Yan ang palagi nating payo. Para pag may nakuha kayong diado, sure ball na kayo dito sa paratingan. Good luck, bayang karerista. At yan ang ating mga tips at analysis para sa gaganaping karera ngayong araw ng linggo, March 15, 2026, last race of the week dito sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursonada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursonada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck, bayang karerista.